Okay, pag-usapan natin yung mabigat na kaso ng International Criminal Court laban kay Rodrigo Duterte. Tara, himayin natin ang mga legal na argumento sa likod nito. Ano ba talaga ang kaso na binuo ng prosekusyon at ano naman ang sagot ng depensa? Simulan natin. Ito talaga yung pinakasentro ng argumento ng prosekusyon. Ang sabi nila, para maintindihan natin yung nangyari sa buong Pilipinas, kailangan daw nating bumalik sa pinagmulan. Sa isang lugar, ang lungsod ng Davao. So dito nakasalalay ang lahat. Ang buong kaso nakasabit sa isang tanong. Yung sistema ba ng pagpatay na sinubukan at pinakinis sa Davao, yun din ba yung nating blueprint para sa pambansang war on drugs? Kasi kung mapatunayan yan ng prosekusyon, nako, napakalakas ng kaso nila. Pero kung hindi, babagsak ang lahat. Pero teka, ito ang isang napaka-importanteng detalye sa timeline. Hindi nagsisimula ang kasong to noong 2016. Nagsisimula ito sa 19 na partikular na pagpatay sa Davao na nangyari mula noong November 1, 2011. Bakit sa petsang yan? Kasi yan mismo ang araw na nagkaroon ng kapangyarihan o jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Kaya dito na natin makikita yung banggaan ng dalawang naratibo, dalawang magkaibang kwento. Para sa prosekusyon, ang Davao Death Squad, yan daw yung naging laboratorio kung saan binuo ang isang pambansang polisiya ng pagpatay. Pero para sa depensa, wala raw ganyan. Ang DDS daw ay isang alamat lang, isang katanging isip na ginagamit lang para sa politika. Okay, so pasukin natin itong origin story na to. Ano ba yung mga ebidensyang inilatag ng prosekusyon? At paano naman ito sinusubukang gibain ng depensa? Well, ang pundasyon ng kaso ng prosekusyon ay nakatayo sa testimonya ng dalawang insider, sina Edgar Matobato at Arturo Las Cañas. Ayon sa kanila, may Operation Superman daw na ang codename ay para kay Duterte. Inilarawan nila ang isang sistema ng bayaran para sa bawat ulo, isang 6 na ektalyang libingan sa Loud Quarry at yung pinaka nakakakilabot sa lahat, ang utos daw na ubusin ang buong pamilya para siguradong walang testigo. At ayon sa prosekusyon, itong utos na to ang nagpapakita kung gaano di umano kabrutal at kasistematiko ang operasyon. Ang layunin daw ay hindi lang basta pagpatay, kundi ang tuluyang pagbura sa kahit anong bakas ng krimen. Siyempre, may matinding sagot dyan ng depensa. Ang atake nila, wasakin ang kredibilidad ng mga testigo. Tinawag nila silang mga professional liars, mga kriminal daw na umaamin sa sariling krimen para lang makuha ng immunity. Sabi pa nila, morally repugnant o kasuklam-suklam daw na paniwalaan sila. Pati yung mga buto sa Load Quarry, kinwestiyon nila. Baka raw mga labi pa yan ng mga sundalo mula World War II. Okay, lumipat tayo ng anggulo. Mula sa sino at bakit, punta tayo sa paano. Paano mo popunduhan ang ganito kalaking operasyon kung totoo man? Dito na ngayon pumapasok yung teorya ng isang murder-for-hire scheme. Inilatag ng prosekusyong itong di umano'y price list para sa kamatayan. Mula 10,000 para sa street-level pusher, aakyat hanggang 5 milyon para sa isang high-value target. Pero heto yung pinaka-critical na detalye. Ang bayad daw ay para lang sa patay, walang bayad sa arestado. So ayon sa prosekusyon, lumilikha ito ng direktang insentibo para pumatay, hindi para magpatupad ng batas. At saan daw kinuha ang pondo? Itinuturo ng prosekusyon yung biglaang paglobo ng confidential and intelligence funds. Isipin nyo, halos 9 na beses ang itinaas mula 2015 hanggang 2017. Dahil hindi kailangan ng resibo para sa mga pondong to, sabi ng prosekusyon, ito ang perpektong daluyan para ponduhan ang isang murder-for-hire scheme nang walang iniiwang paper trail. Ang sagot ng depensa, simple lang, isang hamon. Show me the money trail. Kung may bayaran, nasaan ang resibo? Nasaan ang bank transfer? Kung walang kahit isang piraso ng direktang ebidensya ng bayaran, para sa kanila, lahat ng ito ay teorya at haka-haka lang. So kung may sistema at may pondo, sino naman daw ang nagpapatakbo? Dito, pinangalanan na ng prosekusyon ang mga di umanay chief architects ng buong operasyon. At mahalagang tandaan, yung mga pinangangalanan ay hindi mga ordinaryong pulis. Sila ang nasa tuktok ng Philippine National Police nung panahong yon. Kaya ang argumento ng prosekusyon, hindi ito operasyon ng ilang rogue cops. Ito raw ang mismang chain of command na kumikilos. At para ilarawan kung paano raw gumagana ang sistema sa practice, ginamit ng prosekusyon ang isang napakasensitibong kaso. Ang pagpatay kay Mayor Rolando Espinosa Sr. habang siya ay nasa loob mismo ng kulungan. Himayin natin yung kwento.
Inaresto ang mayor, dinala sa kulungan, at habang nasa loob niyang selda, pinasok siya ng isang team ng pulis at pinatay. Kaya ang tanong ng prosekusyon, paanong nanlaban ang isang taong nasa kustodya na ng Estado, nakakulong at walang armas? At itong mga aligasyon may epekto sa kasalukuyan. Halimbawa, si Senador Bato de la Rosa, isa sa mga pinangalanan, ay inirereklamo sa Senado dahil sa madalas na pagliban at ang sinasabing dahilan, ang posibleng pag-aresto sa kanya kung sakaling maglabas ng warrant ang ICC. At ngayon, darating tayo sa marahil pinakamabigat at pinakamaselang bahagi ng buong kaso, ang mga biktima at ang naging argumento ng depensa tungkol sa kanila. Mahigit 100. Yan daw ang bilang ng mga menor de edad na napatay sa drug war. Isang numero na napakahirap isantabi. At yung pinakabata sa kanila, 3 taong gulang. Ito yung bigat ng usapin na dinidinig sa korte. At dito, nagkaroon ng matimbing banggaan sa loob ng korte. Ang prosekusyon naglabas ng CCTV footage. Ang 17 anyos na si Kian de los Santos, kinakaladkad ng mga pulis bago barilin. Ang naging tugon ng depensa? Isang legal na mosyon. Hiningi nila ang birth certificate ng lahat ng batang biktima. Kasi raw, kung walang dokumento, ang ebidensya ay emosyonal lang at hindi factual. Naging matindi ang sagot ng abogado ng mga biktima. Sabi niya, sa paghahanap ng teknikalidad tulad ng birth certificate, ang mga biktima ay parang pinapatay muli. Binabawasan daw ang kanilang buhay at kamatayan sa isang simpleng issue ng papeles. Sa huli, ipinunto ng depensa ang isa sa mga pundasyon ng batas. Paano naman ang presumption of innocence? Isang tanong na laging valid sa anumang korte. At oo, yan ay isang lehitimong prinsipyo sa batas. Pero dito tayo iniiwan ng kasong ito sa isang mahirap na tanong. Paano mo magagamit ng may moral na otoridad ang presumption of innocence kung ang nauna mong argumento ay ang paghingi ng birth certificate para sa isang batang pinatay na nakunan mismo sa video? Yan ang legal at moral na tensyon na nasa puso ng buong kasong ito.